Magandang umaga, ito po ang Mike Abil Live. Sabay na yung napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page. Mike Abil Live, ngayon pong araw na ito ng Tuesday, November 12 ng ating 2024. Kamusta na po kayo? Lalo na po ang ating mga kababayan sa iba yung dagat na lagi nating kasama araw-araw dahil mga balita ito sa loob at labas ng ating pamahalaan, lalo tigit sa Office of the President. Ito yung pinakamagandang balita siguro kahit papaano. Lalo pang humina ang bagyong Nika habang kumikilos daw ito sa West Philippine Sea. Kaninang alas 5 ng umaga, weather forecast ito ng Pag-asa. Huling namataan daw po ang sentro ng severe tropical storm Nika sa layong 185 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Taglay ang lakas ng hangin aabot naman ng 95 kilometers per hour. Malapit naman sa gitna at pagbugso ng hangin na 115 kilowatt hour nga po. Ito ibig sabihin yung lawak. Samantala, nasa loob naman po ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Meron naman tropical storm na pinangalanan daw po na si Opel. Ayun. Huling namataan po ang sentro ng bagyo sa layong 1,170 kilometers silangang southeastern Luzon. Aba, Luzon na naman? May bago Opel. Ingat po tayo, talagang sunod-sunod. Kawawa naman itong mga taga Luzon, especially ang Northern Luzon. Parang weekly na lang ang typhoon ay nakakarating dyan sa Northern Luzon. Ingat lang po kayo. Talagang hindi natin makokontrol yan, walang makakapigil dyan at yan po'y kalikasan. Kailangan lang nating paghandaan, katunayan yan po ang pinaghahandaan araw-araw ng Office of the President at ng mga kinaukulan. Sa isang pahayag daw tiniyak ni Presidential Communication Office, PCO, Secretary Cesar Chavez, na sa publiko na merong sapat na pondo. Aba, okay, may pera ang pamahalaan para sa disasters response kasunod niya na ng pananlansan ng bagyo na Nika sa bansa. Samantala, publiko pinalahanan din, may mga palaala din po ang Malacanang na maging alerto at huwag magpakampante sa panganib na dala ng bagyo. Sa kaugnay pa rin po ng mga balitang Malacanang, binigyan ng kapangyarihan ang Department of Interior and Local Government na magkansela ng klase at trabaho kapag may bagyo. Ayun, ibinigay na sa DILG ang trabaho para sa cancellation ng opisina kung sakali at kinakailangan. Ayan po, yan ang matinding effort, ang matindi pong galawan. Pinagagalaw ng ating Pangulong Marcos ang lahat ng kinaukulan sa Office of the President at mga Cabinet Secretary. Sa katunayan, mamaya po mayroong briefing dyan sa Department of National Defense. Yan po yung aabangan ninyo kung ano ang mga paghahanda. Samantala, 800 milyong halaga daw po ng agri-input na ito. Agri na naman ito. Naku, na kailangan na mga gamit na kailangan daw ho sa pang-agrikultura ay inilaan na daw po ng DA para ho sa mga sakahang apektado ng bagyo. Ayan, so, para makarecover. Pagkatapos sirain ng bagyo, meron naman hong mga paghahanda kung paano makarecover ang ating mga farmers. Kasi yung food security, tinitiyak na lahat ng Pilipino may pagkain sa hapagkainan. So, ang ibig sabihin nito, all weather. Dapat may paghahanda ang mga kinaukulan. Sana DA, hindi puro press release yan. Dapat may totoong aksyon yan dahil nakakatanggap ako ng mga reklamo ng mga farmers sa aking sariling channel. May mga hindi nakakatanggap na mga mabibilis na ayuda. Bakit kaya ganon? So pakinalang po, inuulit ko, huwag kayo magagalit taga DA. Sana makatotohanan ang inyong mga sinasabi. Sana po'y magkatotoo, hindi puro salita lang. Kailangan natin gawa, aksyon, makatotohanan. Dahil sabi ng Pangulo, hindi pwede ang mabagal, hindi rin pwede ang fake news. Kailangan totoo para maramdaman ng mga nangangailangan. Okay? Ayan tuloy tayo sa mga balita pa rin, Mike Abil Live. Ngayong umagang ito, samantala, para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang paglagda ng Create More Act. Ayan yung batas kahapon. Na testimony ito ng pangako ng administrasyon, pagpapatunay ito sa pangako ng administrasyon na gagawin ng destinasyon daw ng Pilipinas para sa mga pamumuhunan. Ayun, sa kanyang talumpati, sinabi nga po ng Pangulo na ang batas na simboloan niya ng napakahalaga na mga impormasyon na ibinahagi sa kanya ng kanya-kanyang
ng kanyang mga international counterpart na naipon habang siya ay naglalakbay sa ibayong dagat. Ayan, yung mga foreign travel, ibig sabihin. Okay. Dagdag pa ng Pangulo, ito anya ay lumikha ng patas at balancing sistema sa mga lokal na buwis para ho sa mga negosyo. Habang tinitiyak naman ng mga lokal na komunidad ay makikinabang din, makikinabang sila rito. Ayun. Samantala, tiniyak pa rin ang acting o akit na ho, nakaakit. Parang karami ng mga Tagalog dito, nakaakit. Ayan, ang bagong investor at lilikha daw ho ng trabaho ang Create More Act ayon sa ilang mga senador. Ayan, yan yung pinirmahan kahapon. Tingnan natin, tungkol sa taxation, tungkol sa business, tungkol sa pera. Ayan, tama-tama. Dahil pagpasok ng bagong taon, malaking pera ang kailangan natin. Mahigit na 6 trilyon ang budget for 2025. Saan ba natin kukuhanin ito? Ang kalamidad ay napakalaki ng gastos natin. Nakita mo naman itong last quarter ng taon. Matindi ho ang gastusan. So, at least mayroon hong pangtugon. Kung sakaling lumala ang sitwasyon kung ano man, may pagkukunan ng pera. Foreign investor, hinihikayat niyan. Maganda ito. Tuloy ang ating mga balita pa rin, Bulkang Kanlaon. Ayan na naman tayo. Pag hindi bagyo, bulkan naman. Bulihong nagbuga daw ho ng abo kahapon ng umaga. Sa monitoring daw po ng PBOX na itala, ang emission sa pagitan daw po ng alas 7 hanggang alas 9 ng alas 9:07 hanggang 9:18 ng umaga. Umabot daw ho ng 500 metro ang taas. 500 meters daw ho ang taas ng unang nakapagtala ng Bulkang Kanlaon sa 3 gas emission noong isang araw. By the way, yan po isa Negros. Ayan, nakita ko nga nag-viral yan kahapon. Antindi niyan. Ayan, ang kapal ng usok na may dalang kung ano-ano yan. Hindi maganda sa ating kalusugan yan, pero bulkan po yan. Hindi pa nga tayo tapos dito sa typhoon sa Luzon, sa Negros naman, o dyan naman sa Visayas, bulkan naman. Ayan, nagparamdam. Talaga lang, Sana naman yung ibang bulkan manahimik muna. Lalo na yung aming bulkan sa Batangas, yung Taal. Di ba? Yung diyan sa may Batangas at saka Taal. Diyan sa malapit sa Cavite. Yan yung bulkang inaabangan. Talaga, Ang kalikasan, kung wala lang tayong ganyang klase mga problema, hindi tayo maghihirap. Pag-usapan muna natin itong bagyong ahon ni itong bagyong Nika, yan sa Aurora. At ngayong umaga ay ating pong makakaugnay si Christian June. Ano ito? Okay? Atin hong aalamin ang lugar ho dyan sa, okay? Sa Municipal at Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO sa Aurora. Ayan. Okay. Magandang umaga po. Yes po, magandang umaga din po. Christian, so ano ang kalagayan? Ano po ang sitwasyon at kamusta ang mga na-monitor ninyo? Mula nung isang araw at ngayon, alam kong hindi biro din yung mga paghahanda ng inyong opisina dyan sa Aurora. Yes po, tama po kayo sir. Dahil lagi po dapat pinaghahandaan ng mga bagyong paparating po, sa atin. Ditong bagyong Nika po, naging hindi naman po kami masyadong naapektuhan. So wala naman po kami ngayong na-report pa na damages po sa aming pong mga infrastruktura, ganun din po sa aming pong mga agriculture. Although meron po kami mga reported po na evacuees kahapon, umabot po sila ng 154 families and 459. Pero nakauwi na rin po sila nitong around 5 p.m. po din po kahapon. Sa ngayon po, maganda na po yung panahon po namin dito ngayon, at nagpakita na rin po yung araw, almost 3 days na makulimlim po dito sa bayan po ng Tingalan, pero ngayon po ay nagpakita na po yung araw, So, yun po, yung aming kalagayan po ngayon dito po sa bayan po ng Tingalan. So, doon po sa nakaraang typhoon na yan, wala namang na-report na casualties or may mga nasaktan dulot ng bagyo? Wala naman? Wala po. Isa po sa pinakamabuti, na wala po kaming reported na casualties po dito po sa amin. Good. Sa bayan po ng Tingalan. So, yung communication, transportation, alang problema?
Walang nasirang mga kalye. Yes po. Communication po namin, stable po. Yung aming pong mga daan, passable din naman po. Ibig sabihin, nadadaanan po ng mga light vehicle, ganoon din po sa mga malalaking sasakyan, yung aming pong bawat barangay po dito sa aming bayan. Aha. So, anong ibig sabihin nito? Nakabuti yung maagap na paghahanda ng national and local government, kaya naiwasan na magkaroon ng casualties o ano mang maging problema ng ating mga kabayan, ganun ba? Yes po, tama po. Yung maaga pong paghahanda, sa maagang pagpaplano din po ay nagiging maayos po yung aming preparation po dito po sa bagyong Nika. Ano po. So, salamat na lang din po kami na hindi po kami masyadong talagang naapektuhan. Ano, ibig sabihin, medyo lumihis po, kumbaga, medyo tumaas po sa yung mata o yung sentro po ng bagyo. Well, hindi pa tapos, Christian, ang typhoon. Ngayong last quarter talaga ng taon, lagi tayong binabagyo eh. Ay diyan nga sa Northern Luzon, hindi man nakakasama ang Aurora, parang weekly na lang yung bagyo. Ngayon may bago na naman, kababalita ko lang, may pangalang Opel. Ang bago na naman ito. So, anong ibig sabihin nito? Continuous, tuloy-tuloy, everyday. Ang paghahanda ninyo para in case na dumating itong ganito, ay safe naman, maisalba ang ating mga mamamayan na Christian. Yes po, tama po kayo dyan. Actually, bukas po, sa panguna po ng aming punong bayan, ay magsasagawa na po kami ng pre-disaster risk assessment para po pagandaan po namin ito pong papaparating na Opel o bagyong Opel. Ano po. So, sana lang po ay wag naman na sanang maapektuhan tayo dahil talagang bugbog na dahil nitong simula pa lang from Christine hanggang dito sa bagyong Opel. Laging Luzon po yung tinutumbok po ng bagyo po. Ano po. Aha. So pansamantala, wala pa naman at di naman ganong problema pa si Opel. So ngayon ay pwede mo nang mabanggit na dahan-dahan na nakakabalik sa paghahanap buhay ang mga mangingisda, yung agricultural business natin yan. Kamusta naman sila? Nakakabalik na rin ba sila? Yung mga farmers? Yes po, actually nag-lift na po kami ng suspension po ng sibuyat so fishing. Ano po. So ngayon po ay pinayagan na po muna namin pansamantala yung mangingisda dahil isa po sila talaga sa naapektuhan nitong mga bagyo. Ano po. So almost ilang days na po silang hindi nakakalaot dahil po meron pong pulisiya ang aming bayan na kung merong storm warning signal ang aming bayan ay hindi po muna sila pwedeng pumalaot para po sa kanilang kaligtasan. Ano po. So sa ngayon, So, pwede yun mo... na rin po yung Okay. Sa ngayon, pwede mo masabi na yung problema dyan na pangangailangan kaya pa ng lokal na pamahalaan o kailangan ng gumalaw din ang national government? Anong tingin mo? Anong assessment mo? Medyo na rin po kasi yung namin budget dahil patapos na rin po itong Alanganin na yung budget. taon. Opo. Kumbaga kung may matutulong po yung from national food packs, malaking bagay po lalo na po sa mga mangingisda po natin na talagang nangangailangan sa panahon po ng kalamidad po dahil hindi nga po sila makalaot dahil isa po sa pinaka hanap buhay po ng aming bayan ay pangingisda po talaga. Talagang apektado po yung mga mangingisda po namin pag may paparating po na bagyo. O, So, dahil... kung po matutulong po talaga. Okay. Yes po. At dahil dyan, ay alam mo naman, nasa PTV tayo, PTV4, Radyo Pilipinas, at saka IBC13. So, communication ito ng Office of the President. Kaya yung mga taga-gobyerno nakamonitor sa atin, baka meron kang mensahe o apila o namang gusto mong iparating sa kanila. Christian June Dagasda, sige, nasa iyo ang pagkakataon. Yes po, doon po sa atin po sa national po. So, yung amin pong kasing mangingisda ay matagal na rin po talagang hindi nakakalaot dahil po sa sama po ng panahon. Kung meron pong maibibigay, food packs, malaking bagay po ito, kung malaking tulong po sa kanila, kahit papaano po ay hindi po sila magutuman sa panahon po ng kalamidad. Although nabibigay naman po ang LGU, pero mas maganda po kung may additional po from the national food packs para po sa ating po mga mangingisda. Sigurado makakarating yan sa mga kinukulan, lalo ng DSWD dahil namomonitor nila yung mga galawan at mga balita dito sa PTV. Salamat, Christian. Ingat lang kayo at paghandaan pa sana yung mga darating na hamon sa ating buhay. Thank you.
Yes po, maraming salamat po at mag-ingat po tayo. God bless po. Okay, thank you po. Christian June Dagasdas, ano po, ng Aurora Province. Ano nga, isa yan sa medyo malayo-layong lugar din dito sa Luzon, pero naapektuhan noon yung huling bagyo na Nika. Okay, at iba pa. Pero sabi ko nga sa inyo, yung ating Luzon, kabuuan ng Luzon, from Bicol, Central Luzon, Northern Luzon, ay lagi hong tinamaan. Actually, parang weekly nga. Grabe. 6 na typhoon sa loob ng 6 na linggo, 5 bagyo. 5 bagyo sa 6 na linggo nakaraan dito sa Luzon. Nabugbog talaga sila. Ay, ingat na lang po tayo talaga. Kalikasan ang kalaban natin. 11 minutes after 9 o'clock ng umaga, break muna po kami at magbabalik pa. Siyempre, halos nag-uumpisa pa lang ang ating mga balita dito sa Mike Abilay. Balik po tayo sa ating mga balita at ngayon ay makibalita naman. Kababalita ko lang kanina yung tungkol dun sa Canlaon, di ba? Kaya tama-tama si Doktor at Direktor Teresito Bacolcol po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX. Ayan, Department of Science and Technology. At ating alamin ang pinakahuling monitoring nila sa kasalukuyan. Doktor o Direktor, magandang umaga po. Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo, sir. Mike lang po. At kamusta po yung, anong na-monitor nyo? Anong ibig sabihin ng pagbuga ng napakakapal na usok na kulay puti diyan sa Bulkang Canlaon? Ano ito? Officially bang sumabog ito? Ano bang ibig sabihin nun? Wala po tayong explosion signal na naitala. Itong pagbuga nito ay nagkaroon lamang ng degassing and may sumasama na mga abo. Pero wala po tayong explosion signal na naitala sa ating mga seismometers. So, ang nangyari dito, may umakyat na volcanic gases and habang umakyat siya, binabasag niya yung mga bato, mga lumang bato. And itong mga lumang bato ay nagiging volcanic ash. So, hindi ito eruption, pero mapanganib pa rin ito sa mga residente, sa mga mamamayan. Tama ba? Yes, mapanganib ito lalo na kapag makapal yung abo, but so far ang mga na-report sa atin, mga maninipis lamang na abo sa mga iilang barangay na malapit sa Canlaon Volcano. So kapag nangyari ito, magsuot lamang sila ng face mask para hindi po nila malanghap yung abo dahil delikado po ito. Ayun. So, may epekto ito sa kalusugan ng mga tao dyan. Sa palagay po ninyo, hanggang ilang barangay o bayan, syudad ang naabot o narating nitong epekto nitong paramdam na ito ng Canlaon. Nakapakapal kasi nung ibinubugang yan. Nakita-kita namin dito sa screen. Director. Yes, again, may mga maninipis na mga ashfall na na-observe in Canlaon City sa may barangay Masulog. So in previous days, umabot din ito sa mga ilang barangay sa La Carlota City, sa may Bago City at pati rin sa La Castellana. Pero kahapon, wala po tayong, although merong dalawang activities kahapon, digasing activity na may kasamang abo, wala pong nai-report sa amin kahapon na umabot ito sa kanilang mga barangay. Pero yung mga previous digasing activity, umabot po ito sa mga barangay na nabanggit ko kanina. So anong epekto nito sa kalusugan ng mga taong makakalanghap ng usok na ito at ibinugang ito ng bulkan? Kapag sulfur dioxide, makakaranas sila ng eye irritation and pwede ring ma-aggravate kapag meron silang problema sa baga. May respiratory problem sila, lalo na yung may asthma and lung diseases. So, ang payo natin, for sulfur dioxide, kapag nalanghap nila, ay uminom sila ng maraming tubig. Kapag nakaranas naman sila ng eye irritation, dahan-dahan nilang hugasan ang mga mata ng malinis na tubig. And iwasang kuskusin ito para hindi lumala. Meron bang bagong policy na baguhin kung ilang kilometro ang dapat na layo sa bulkan ng mga residente o mamamayan, nagbabakasyon o pumupunta diyan sa lugar na yan na paanan ng bulkan, Director? Maintain pa rin yung 4-kilometer permanent danger zone natin for Canlaon Volcano.
Kapag i-raise natin yung alert level from alert level 2 to alert level 3, then we may increase yung hazard zone. But for now, nasa alert level 2 yung Canlaon volcano, then we maintain the permanent danger zone, which is 4 kilometers. So sa inyong assessment sa ngayon, hindi kailangang itaas ang alert level ng bulkan? Well, hindi pa natin kailangang itaas yung alert level from 2 to 3. Again, kapag titingnan natin yung number of earthquakes na naitala natin for the previous days, although elevated pa rin if you compare this to the background level, but bumaba siya if we compare this from the previous measurements natin. Say for example, September 11, nakapagtala tayo ng 333 earthquakes in 24 hours. But right now, nakapagtala lamang tayo ng 19 volcanic earthquakes. So sa ngayon, habang nag-uusap tayo, alang problema na inilalabas itong bulkan? Yes, Good. wala. For now, again, alert level 2 muna, meaning there's a moderate level of unrest. And yung mga degassing activity ng bulkan na may kasamang abo ay hindi po yun explosion. Wala po tayong explosion signal na naitala sa ating mga seismometers. Pwede ba nating sabihin na huwag silang mabahala, don't panic, hindi pa mapanganib ang sitwasyon ng bulkan? Yes, right now, wag mo na silang mabahala, but they have to remain vigilant. Kasi, again, pwedeng mag-escalate yung activity anytime. And if that happens, then we have to raise the alert level from 2 to 3. But again, wag mo na silang mabahala, but they have to be vigilant. Well, baka meron pa akong hindi na itatanong o na itatanong sa inyo at meron kayong gustong ipanawagan o sabihin sa publiko at iba pa. Sige po, Director, nasa inyong pagkakataon. Well, for now, we strongly recommend na yung publiko stay out of the 4-kilometer permanent danger zone para maiwasan yung risk from sudden explosions, rockfalls, and landslides. We advise the local government units to remain vigilant. Hindi lamang sila, pati yung publiko, also they have to remain vigilant for any possible escalation in volcanic activity. Okay. Director, salamat po sa update at alam kong yan ang isa sa pinakamahirap na trabaho, magbantay ng bulkan kasi hindi pa napipredict yan kung kailan mangyayari. Hindi katulad ng typhoon, may mga warning. Kaya naiintindihan ko at mas mahirap ang trabaho nyo. Salamat, Director. Mabuhay po kayo at ang P-Box. Salamat po. Maraming salamat din po. Director Teresito Bacolcol. Alam po, doktor na, director pa. Ayan, okay? So, habang nag-uusap tayo, tahimik muna daw. Pero, ayun, may epekto sa kalusugan yung pong masamang usok na yan at iba pang galing sa bulkan. Okay? Wala daw dapat ikabahala. Kumbaga sa ano ay hindi pa naman ho talaga nakakabahala ang sitwasyon. Naging parang abnormal pero normal pa rin dahil hindi naman ganoong katindi ang panganib noon. Pero hindi ho na natin masabi kung kailan kasi nga tulad ng sinabi ko, hindi na pipredict, hindi na monitor. Wala pang bansa sa buong mundo ang nakapagsabi at nakapagdeklara na bukas, ganitong oras, makalawa, ganong araw ay puputok ang bulkan. Wala pong nakakapagsabi niyan. Hindi katulad yan ng mga bagyo na 1 week before, 2 weeks before, may mga warning, kaya may mga signal at may mga lugar identify na pwedeng tamaan. Ang bulkan, hindi ganon. Napakahirap i-monitor niyan. Dahil nasa ilalim ng lupa, paano mo naman mamamonitor? Okay, tuloy ang ating mga balita, 25 minuto, makaraan po ang alas 9 na umaga. Antabayanan po ninyo ang briefing dyan sa Department of National Defense sa paghahanda po ng NDRRMC at ng mga kinukulan sa pamahalaan para sa mga kalamidad na nandito na at paparating pa. Mabuti na ho at maagap ang ating gobyerno under President Marcos Jr. Kasi yan ang gusto ng Pangulo, maagap tayo. Samantala, okay, tuloy tayo sa iba nating mga balita habang wala pa yan. Anytime po papasok yan pero magtutuloy-tuloy ang ating mga balitaan dito. Ito na ho, samantala may mga nagaganap nga po. Ito na ngayon na PCO, Presidential Communication Office, Office of Civil Defense Briefing para ho sa Typhoon Nika at iba pang bagyo na napapasok ho sa bansa. Pansamantala po muna tayong mawawala dito sa television dahil ating hong papanoorin at pakinggan po ninyo yan. Pero kami magpapatuloy ng mga balita doon naman sa Facebook ho, sa online social media natin. Ayan, para malinaw. Okay? Mahalaga po yung briefing na yan. Mahalaga yung talakayan yan. Paghahanda para isalba ang buhay at ari-arian ng ating mga kabayang dinadalaw-dalaw nitong kalamidad. Don't panic. Bahagi lang ito. Prevention. Yan ang gusto
ng ating gobyerno at ng ating Pangulo. Okay? Antabayan po ninyo. Ayan na. Si Undersecretary Joey ano ito ang ating nakikitang ito nakablock. Siya kasama sa nagbi-briefing. Okay? Si Asik Joey yan. Ayan, no? Okay? So, ayan po. At bahagi yan ng obligasyon ng mga kinaukulan dahil nga ho yung climate change, hindi biro yan eh. Samantala, tuloy tayo sa ating mga balita online sa mga kababayan natin sa abroad. Dito sa ating bansa, kamusta na po kayo? Mga overseas Filipino workers, mga Pilipino sa abroad, para ay alam nyo kung ano't may idea kayo, ano ang mga nangyari sa ating bansa. Eto na yon, House Committee on Good Government and Public Accountability. Pinakontempt na nga po ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President na bigo pa rin dumalo sa pagdinig kahapon. At kabilang dito ay si Attorney Lemuel G. Ortonio, Assistant Chief of Staff at chairman daw po ng Davids and Award. Yung nag-award sa mga bidding-bidding ba yan? Ng Office of the President, Office of the Vice President, sorry. Gina Acosta, Special Disbursing Officer, tungkol sa budget ito, Office of the Vice President pa rin. Attorney Sunshine Chari Paharda. Ito yung controversial eh. Paharda, dating Assistant Secretary, Department of Education. Ano ba ito? Mag-asawa ba ito? Mr. Edward Paharda. Dating special din po. Na assistant yun yan sa DepEd. Pero ngayon ay nasa office to ng Office of the Vice President. So nawawala. Meron pang isa dyan. Hindi nasama sa contempt pero nasa abroad eh. Yung Lopez, di ba? Yung Chief of Staff. Pero yung 4 lang ho. Kasi hindi dumalo kahapon. Merong isang abogada na nagpunta ron, hindi naman pala invited, hindi pinauwi. Bakit ka nandito? Grabe yung tanong ng mga congress. Bakit ka nandito? Hindi ka naman invited. You're not allowed to speak. Wow, gano'n ang mga batikos. Tapos nag-motion. Ang lahat ng kanyang sinabi, pinadelete ng komite. Tapos nag-motion, pinauwi. Ayun. Ay sabi kasi ng abogada, ako po yung nandito bilang Chief Legal Counsel ng Office of the Vice President at ng institusyon. Kahit sino ka, kung hindi ka naman invited, paano, hindi kasi nanumpa. Pinapanumpa yung attorney, tumayo lang hindi nanumpa. Binastos mo yung kongreso, kaya binastos ka rin ng congressman. Huwag niyong babastusin ng mga congressman. House of the people nga yan eh. House of Representatives eh. Sila yung kumakatawan sa taong bayan, tapos gagano'n ninyo, hindi pwede yan kay Paduano. Si Mr. Contempt. Gumagawa ng pangalan si Congressman Paduano. Siya yung laging nagmumotion ng pagpapakulong, pagpapaaresto, contempt sa mga resource person at mga hindi dumarating. Samantala, dineklara ng Commission on Election o COMELEC bilang minsan candidate. Nako, mga panggulo. Paano ba natin papaliwanag yan? Mga panggulong kandidato, kakaya naman yan. Panggulo ha. Mga napadaan lang kasi nag-apply eh. Nasa 47 senatorial aspirant. Pinapasweldo mo. Nagsusuklay ng bigote. Sawa na kami dyan. Kailan ba matatapos ang term yan? Magsisisi kayo. Binuto nyo eh. Hanggang 2028 pa yan magsusuklay. Tuloy ang mga balita mula sa dating 7 buwan. Ano? Anong 7 buwan? 7, bumaba na daw ho sa 4. Kala ko buwan. Ano ito? Nanganganay. Hanggang bumaba na daw ho sa 4 ang natitirang mahinang pwersa. Ito pala yung may kaugnayan sa insurgency. Guerrilla front. Ayan. Dati raw marami, ngayon 4 na lang. Sana mawala na yan. Front sa Pilipinas nakalipas daw ho ng mga buwan. Ito ang sinabi daw po ng Armed Forces of the Philippines, AFP, Philippine Military, at Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kumpiyansa rin ho ang general na bago daw po matapos ang 2024, next month na yan, tuluyan ang mawawala ang 4 na natitirang ito. Ibig sabihin natitirang mawawala na. Ganun pa man, inaasahan pa rin anya nila na mayroon pa rin anyang mangilan-ngilan na taga-suporta ang grupong ito. Ang magtatangkang bumuo pa rin, magpalakas pa rin ng mga maliliit na mga grupo upang maglunsad pa rin ng mga pag-atake at maliliit na mga sa military o police detachment. May mga pagka-terorista pa rin ang dating. Ayon kay sa general, mahina at mahina na. Parang pilay-pilay na
ang pwersa raw ho ng CPP, NPA, NDF at sa natitira lamang anyang mga fighters nito ay nasa higit na lang 1,000. Ay, marami pa rin yun. 1,000 lamang anya mula ho sa dating 2,000. Alam nila bakit nila mahuli yan. Noong 2023. Nabawasan na ito noong ang persang ito sa tinatawag nilang manpower at saka mga rebelde. Alam mo, General, pasintabi na, hulihin mo na. Identify mo maliit. Identify mo kakaunti. Ba't hindi pa nyo hulihin lahat? Huwag ganyan sabihin, lumalaki pa yan eh. Alam nyo, pag pinag-uusapan yung pwersa, pasintabi na, alam ito ng mga nasa counterintelligence at yung military. Pag pinag-uusapan yung pwersa ng kalaban, promotion yan sa kanila. Kaya dapat hindi na pinag-uusapan yan. Pag identify yung lugar, puntahan nyo. Kung identify nyo yung tao, hulihin nyo. Mas magandang ibalita yung accomplishment kaysa sa saywar. Kasi saywar yan eh. General Brownie, sir. Good morning, sir. Ano ha? Kakaunti pala eh. Ba't hindi pa masugpo-sugpo yan? Mas magandang ibalitang tapos na ang kadiliman. Tapos na ang paghahasik ng kaguluhan. Ayan ang magandang balita. Pero yung ganito, promotion yun. Nagpapalakas pa yung mga yan, ha? Diba? Anyway, Pilipino, kapwa Pilipino, lahat tayo ay mga Pilipino, kaya sana naman po ay magbalik loob na ang mga nasa anumang grupo na nagiging problema ng gobyerno. Yan lang po, pakinalang. Break muna po kami at magbabalik pa ang mga balita. 9:34 ng umaga. Balik po tayo sa ating mga balita pa rin at sa ating mga kabayan online na nanonood sa kasalukuyan. Naku, ito marijuana ang pinag-uusapan dito. Bagit 700,000. Anong ba yun? Halaga daw ng cost or tinatawag na high-grade marijuana. Yan, marami rito yan sa Pilipinas. Nasabat ng Bureau of Customs sa Clark, Pampanga. Ayon sa Bureau of Customs, diniklara daw umano ito na vintage plant. Ano ha? Ganon? Pants, at jeans daw ho, ang mga nasa kahon. Ayan. At pagkatapos yan, ang laman, kitang-kita nyo. Dumaan daw po ito sa isang X-ray machine. Mabuti pa yung machine sa Clark. Gumagana pala. Kung saan ho, meron umanong namataan daw po ng mga hindi normal na hugis mula ho sa mga ito. Ayan paano ang layo naman doon sa diniklara? Ayan pala, ang dami nga. So, marijuana. Dito sa Pilipinas, bawal pa yan. Bawal pang marijuana kasi wala pang batas tungkol sa ang marijuana ay pwede nang gamitin bilang gamot. Sa ibang bansa, hindi ho lahat. Sa Amerika, hindi buong Amerika ay legal yan. May mga bansa may mga lugar sa Amerika na bawal pa rin. Pero dito, lalong bawal pa yan. Cannabis, marijuana, cannabis. Yan ang ibig sabihin nun. Okay? Ingat lang po tayo. Huwag kayong gumamit ng anumang bawal at labag sa batas dahil yan po ay mayroong pananagutan. Inilabas na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Administrative Order No. 26 na nagtatakda nga po ng one-time rice assistance sa mga military at ununiform. Wow! Ununiform personnel para ho sa taong ito. Bukod daw ho sa mga sundalo ay saklaw nito ang mga taga-Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management Penology, gayon din po ang mga taga-Philippine Public Safety College na nasa ilalim naman po ng Department of Interior and Local Government. Kasama rin bibiyaya ang mga kakaroon ng biyaya ang mga taga Bureau of Correction, Philippine Coast Guard, gayon din ang National Mapping and Resource Information Authority. Okay? Nakasaad din po sa administrative order na ito ang distribution daw po ng rice assistance ay sisimulan sa susunod na buwan hanggang March ng 2025. Ayun, extended pala. Magsisimula pa lang ito pero tuloy-tuloy hanggang sa bagong taon. So hindi lang bala ang ibibigay sa inyo at saka baril, pati rice. Mabuhay ang mga sundalo, mabuhay ang kapulisan at lahat na makakatanggap ng tulong na ito mula sa ating Pangulo. Kasi yan ay order na hindi pwedeng mabali. Meron na nga number Number 26 yung order. Ayan salamat. May magandang pamasko. Malaking bagay ang rice. Mahal din ang rice Ay alam mo ang Pilipino ay pangunahing pagkain ni rice. So may ulam na lang kailangan nyo. May rice na kayo sa sa Pasko at bagong taon. Di ba? Pero dahil aabot ng Marso, meron pang pang-Valentine. Di ba? Ayos, ang ganda ng balitang yan.
Kinumpirma naman po ng Philippine National Police, PNP, na dinala nga daw ho sa Philippine Heart Center dito sa Quezon City ang nakakulong ng leader daw po ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quiboloy matapos magreklamo ng pananakit ng kanyang dibdib. Aba, kulang sa masahe yan. Kulang sa minor de edad yan, kaya sumikip ang dibdib. Kulang yan sa 13 years old na hihimas-himas. Namimiss siguro yung himas at saka masahe. Kaya nagsikip ang dibdib. Naloko na. Ayon sa PNP spokesman, Brigadier General Jean Pajardo, 10 o'clock, 10 p.m. noong November 8, nang isugod sa pagamutan si Quiboloy. Nagsumiti naman ito noong November 7 ng very urgent motion daw po. Ganon. Ang kampo ni Quiboloy sa Pasig Regional Trial Court, agad naman anyang kinatigan ng korte. Tiniyak ng PNP na bantay sarado si Quiboloy dito sa Quezon City sa ospital at hindi rin daw sila maaaring makapamili ng doktor na titingin dito. Nasa maayos naman daw home condition si Quiboloy matapos sa ilalim sa iba't ibang pagsusuri, pero nanatilaan niya pa rin umano ito sa pagamutan hanggang November 6. Aba, eksaktong 2 buwan, di ba? Kung yung magugunita ay September 8, nang ito ay mahuli, pero ayaw niyang sabihin siya hinuli, siya daw isumuko. Di ba? Tapos November 8, nagpunta na ng hospital, 2 buwan. 2 buwan, eksakto Di ba sinasadya yan? Bakit eksakto naman? Anyway, Quiboloy, sana lumakas ka pa. Kailangan ka ng mga minor de edad. Sana lumaki pa ang puso mo dahil maraming minamahal kang minor de edad. Naloko na. Bakit nakarating tayo? Doon kasi yung mga complainant Pero sa totoo lang, yung pong ganyang kaso, ito, seryoso. Yung ganyang kaso, talagang nakaka-stress yan. Magkakasakit ka sa puso. Alam niyo kung bakit? Background lang mahigit. Sandali lang. Si Quiboloy, puro mansyon ang bahay niyan. Ang dami niyang building. 3 eroplano niyan, 4 yata yung chopper. Nasasabi ko nakasakay na ako dyan sa mga sasakyan niyan Ang kanyang mga luxury car, hindi lang ho eroplano, hindi lang ho chopper. Yung kanyang, meron niyang yung controversial na sasakyan, pero hindi naman nagpunta ng EDSA. Yung Cadillac, merong Cadillac yan, bulletproof pa. Alam niyo kung saan binili? Sa Canada. Nakita niyo kahit kung saan binili, alam ko rin. 15 million ang halaga daw kasi bulletproof. Ang kotse niyan, puro luxury, puro mamahalin. Walang kotseng bios yan. Ang kotse niyan, puro matitindi. Suburban, Cadillac, Mercedes-Benz, sa Amerika, BMW, Mercedes-Benz. Ang kotse niyan, nakita ko dahil, basta nakita ko. Ganong karangya yung kanyang buhay. Tapos biglang nakulong sa krame, sa isang kwadradong kwarto, walang aircon, electric fan lang. Ay talagang may stress ka. Kaya ako, hindi naman ako doktor, stress yan. Bay, nakapakahirap nung galing ka sa waterbed, tapos bigla ka napunta sa matigas na higaan, abay sakit sa ulo yan. Para bang ang kasabihan sa Batangas, galing ka na sa kama, nagpunta ka pa sa sahig. Di ba? Kutso na nga yung inihigaan mo, napunta ka sa semento kasi kulungan, ay talagang stress yan. So kawawa naman, sana makarecover din sa lalong madaling panahon. Ay hindi na bumabata si Quiboloy. 74 years old na yan Mas matanda si Duterte ng 5 taon yan. Kasi si Quiboloy, 1950. Si Duterte, yung kanyang matalik na kaibigan, 1945. Kaya nga, pati yung sinasabi ni Duterte na siya daw 73 years old, pati edad fake Paano ka naging 73 years old, Mr. Former President? Ay 1945 ka. Ay ngayon ay 2024 na. Ay di ba, ultimong nursery o kinder garden, alam niya, 79 years old ka na. Ay, bakit sabi mo 73? Kaya siguro na-stress si Quiboloy. Kasi ang alam ni Quiboloy, mas matanda si Digong sa kanya. Laging sinasabi ni Quiboloy, ni Duterte, 73 lang siya. Di mas bumamata ng bahagya. Na-stress si Quiboloy. Hindi niya matanggap na mas matanda siya kay Duterte. Sa totoong buhay, mas matanda si Digong. Kayo talagang magkaibigan. Para kayong kulang kayo sa vitamin B at saka vitamin minor de edad. Tuloy ang ating mga balita. Sorry po sa mga batang nanonood. Kamakailan ay iniain daw po
ng chairperson daw po at mga membro na House Committee, ang House Bill number 11043 para sa civil. Ayan, ako, ito na yun. Aagawin na, babawiin na. For picture, pagbawi sa mga real estate properties na illegal na binili daw po ng mga dayuhan. Ayun na, yung mga kinalaman sa Pogo. Ito na yung in aid of legislation investigation. Kasabay ng crackdown nga po ng gobyerno sa mga illegal na Pogo. Gusto niya ng mga kongresista na matigil daw po ang pagbili ng mga foreign national sa lupa ng Pilipinas gamit ang mga peking birth certificate at iba pang mga identification document. Ayan, tama yan. Actually, apat na mga proposed bill na po ang naipile ng Kongreso in aid of legislation, bunga ng Quadcom public hearing. Isa dyan yung una, yung House Bill na ang layunin, ideklarang heinous crime ang extrajudicial killing. Pangalawa ay proposed bill para tuluyan ng ipagbawal ng batas ang POGO's operation, ang POGO. Tapos itong aking kababasa lang, yan na ho yung pangatlo. Pang-apat, yung House Bill about Kian, yung bata, yung minor de edad na binaril nila at pinatay. Para yung ganong kasing edad, na mga minor de edad na walang kalaban-laban, pinapatay nila, yun po yung isa, hindi ko alam kung anong kompletong detalye. Isa yon yung tinatawag na House Bill number something Kian. Si Kian ho ang pinaghugutan. Yung minor de edad na nagmamakaawa na napagkamalaan lang pala. Tapos tinumba nila. Ayan, so apat na. Maliban doon, nagsumiti na sila sa Solicitor General ng mga dokumento, ng mga ebidensya ang pwedeng kasuhan kung sino-sino. Tapos meron ng task force na binuo ang Department of Justice at ang Quad Committee para mag-aral at kasuhan kung sino-sino rin. Ayan may bunga na. Kaya nga dapat siguro itigil na rin. Pero bukas may hearing yung tabayan ninyo bago tayong paalam. Bukas merong hearing ang Quadcom. Meron nagpaparamdam yatang gustong pumunta. Pero hanggat niya nakikita naglalakad, papunta sa Kongreso, hindi na natin muna ibalita kasi hindi mo mapanghawakan ng pinagsasasabi niyan Bukas, iba ang sasabihin, iba ang sinabi ngayon, bakalawa, babawiin. Bukas, iba na naman. Mahirap yan. Hindi pwede sa Mike Abby Live yan. Samantala, hanggang dito na lamang po tayo. 43 days na lang. Pasko na. Hanggang dito lamang nga po ang ating muling mga talakayan. Magkita-kita po tayo bukas. Siyempre sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page. Mike Abby Live para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po.